Halos siyam sa bawat 10 gumagamit ng internet sa Pilipinas ay biktima raw ng tinatawag na cybercrime. Ang problema, hindi raw sapat ang mga umiiral na batas ngayon para maparusahan ang mga nagsasagawa ng cybercrime. Nakatutok si Julio Segovia. Mahalaga sa graduating college student na si John Julia ng mga social networking site gaya ng Facebook. Bukod sa cellphone, nagagamit niya ito para makipag-ugnayan sa kaklase ukol sa mga assignment at class project nila. Pero laking gulat niya nang ma-hack ang kanyang account. Pag-type ko ng password, hindi na siya nag-open. May mga updates na mga shoutouts, ganyan, na hindi naman galing sa akin. Nito lang nakaraang linggo, napilitang magbago ng Twitter account ang talent manager na si Annabel Rama matapos ma-hack ang kanyang account. Pero hindi lang mga hacker ang problema sa World Wide Web. Katunayan, ayon sa pinakahuling Norton Cybercrime Report, lumalabas na 87% o halos 9 sa 10 internet users sa Pilipinas ang nabibiktima raw ng cybercrime. Bukod sa social network hacking, problema rin ang computer viruses, online scams at phishing o yung pagpapanggap ng isang hacker bilang isang lehitimong website. Napatunayan din sa pag-aaral ng Norton na marami sa mga Pilipino ang ipinakikibit-balikat na lang ang pangyayari sakaling mabiktima sila ng cybercrime. People may not know enough about it, don't know where to go, and at the same time, it's happening to them, and they just feel helpless. Pero aminado rin ng NBI, sa bilis ng mga nasa likod ng cybercrimes, hindi sapat ang mga umiiral na batas para maparusahan sila. Katunayan, kundi pa lumutang ang love bug o I love you virus pagpasok ng bagong milenyo. Hindi pa marahil naipasa ang Republic Act 8792 o e-commerce law. Matatanda ang umabot sa mahigit $5 billion ang pinsalang idinulot ng I love you virus sa buong mundo. The current law was not able to address the threats posed by identity theft, data privacy, online fraud, and online child pornography. Iba na nga raw ngayon dahil pera na raw ang punteriya nila sa biktima. Dati, gusto lang nila sumikat. No? Ngayon hindi, pera na talaga. It's a business. No? So, once they hack into your computer, hack into your system, they mean business. Parang you're being... At dahil kulang sa batas, ang mga computer user na raw ang dapat gumawa ng paraan para di mabiktima. Huwag daw magpasilaw sa mga alok ng mga mapalinlang na hackers. Huwag buksan at huwag ding mag-reply sa mga email na hindi alam kung kanino galing. Mabuti rin daw na agad burahin ang mga ito oras na makita sa account. Huwag din magbibigay ng personal information o di kay bank account sa mga di naman kakilala. Gumamit din daw ng updated security software para mapangalagaan ang iyong computer. We have to be aware, we have to be vigilant, you have to fight parang technology with technology, you have to fight knowledge with knowledge as well. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Time out! Napapanood ng mga anak ni Gabriel Flash Elorde ang pag-iensayo ng pambansang kamo na si Manny Pacquiao sa kanilang gym. At nakikita raw nila ang parehong katangian na taglay ng kanilang ama at ni Pacman. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. 4 na dekada ang nakalipas nang magkaroon ng isang tunay na kampiyon ng Pilipinas sa katauhan ni Gabriel Flash Elorde. Kung ano man ang nasimulan ni Elorde ay itunuloy pa ng kasalukuyang best fighter in the world na si Manny Pacquiao. Sa kagalingan ng dalawang kampiyon ng Pilipinas ay may isang piping saksi. Ang speedball frame na ito na unang ginamit noong 1960 ni Elorde na ngayon naman ay pinag-iinsayuhan ni Pacquiao. Muntik na gamitin na panggatong ang mga kahoy na ito. Buti na lang at naisip ng isa sa mga anak ni Elorde na itago muna at ikabit sa pinakahuling gym na itinayo ng First Family ng Philippine Boxing. Ito nakalagay sa gym namin sa sukat. Siguro na nakatayo ito mga 1960. Isang malaking karangalan para sa pamilya Elorde na kahit paano ay makasama si Pacquiao na nakikitaan nila ng ilang magagandang pag-uugali na una nilang nakita sa kanilang ama. Nakakapangilabot nga, sabi ko, Chino, because from one very, very great man in boxing to another great man din sa boxing na magkasama dito, parang nafe-feel ko yung history and lahat-lahat. Chino Trinidad, nakatuto, 24 oras. Bago ang laban ni Manny Pacquiao sa Nobyembre, may isa pang Pilipinong boksingero na lalaban sa Sabado. Siya ay si Denver Cuello. Didepensa niya ang kanyang titulo laban sa isang taga-Indonesia. Nakatutok si Rauna Crisostomo.
Excited na ang tinaguriang The Excitement ng boxing ring na si Denver Cuello sa kanyang laban kay Muhammad Rahman ngayong Sabado ng gabi sa Iligan City. Sa tuwing laban kasi niya, iniisip niyang nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan. Kakaibang lakas at inspirasyon din daw ang hatid sa kanya ng desisyon ng GMA Network na i-air ang kanyang laban sa buong bansa. Yung pangarap ko dati na makita sa hindi lang po ang Pilipino makakita kundi buong mundo. Ayun talaga yung pinapangarap ko. Ngayon natupad sa laban na to. Tulad ng pambansang kamao, lumaki sa ring si Cuello at nangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa Iloilo. Hawak ngayon ni Cuello ang WBC International Mini Flyweight Belt at ang pagharap kay Rahman ay ang kanyang pangalawang title defense sa hawak na korona. Pero alam niyang di magiging madali ang kanyang laban. Dati rin kasing kampyon si Rahman. Sana po sama-sama po tayo manalangin para po sa tagumpay. Hindi lang po sa akin karangalan kundi karangalan din ng Pilipino ang dala ko po. Sa linggo sa GMA 7 alas 10 ng umaga ang laban ng lahi, Denver Cuello versus Muhammad Rahman. This is part of our program to support local Filipino boxers who are title belt holders, no? So talagang yung magagaling natin na up-and-coming boxers who are following in the footsteps of course, the great Manny Pacquiao. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Tinutukan din ng ilang youth scoopers ang sunog sa Makati kaninang umaga. May nagpadala naman ng mga litrato ng bubong na nawasak dahil sa malakas na hangin sa Valenzuela. Yan at iba pang nakalap ng ating mga youth scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Ganito na ang itsura ng bubong ng isang car wash shop sa Barangay Linungan, Valenzuela. Buong-buo itong tinangay ng malakas na hangin kahapon ng hapon. Ayon kay youth scooper Arnie Gian Tolosa, wala namang nasaktan sa insidente. Nakunan din ng ilang youth scoopers ang sunog na sumiklab sa Makati Central Business District kaninang umaga. Ayon sa mga bumbero, 15 bahay ang nasunog dahil daw sa napabayaang kalan. Ipinadala yan ni youth scoopers Paul Ryan Reyes at Ron Diaz. Ibinahagi naman ni youth scooper Gary Bartolome ang karanasan niya sa pagbisita ni Pope Benedict XVI sa United Kingdom. Kasalukuyan daw siyang nasa business trip sa London nang mabalitaan ang papal visit, kaya hindi na niya pinalampas ang pambihirang pagkakataon. Nakipagsiksikan siya sa Hyde Park, kung saan pinangunahan ng Santo Papa ang beatification kay John Henry Cardinal Newman. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo! Susunod! Eksklusibo, akyat bahay sa Mandaluyong, huling-huli sa CCTV. Lady Gaga, sumama sa isang rally sa Amerika para isulong ang mga karapatan ng mga bading. Ang kwento ng kasalan ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa India. Justin Bieber at film singer na si Jasmine Villegas nakita raw naghahalikan. Sila na ba? At performance ni Charisse sa pagsisimula ng Season 2 ng Glee. Tinutukan. Pinag-usapan. Ito ang 24 oras.